Guys, we are at the post office kasi ipaprocess natin, mag-renew kami ng passport ng dalawang bata dahil might expire na siya this year. So yan guys, nandito na yung mga requirements, na ready ko na siya kagabi. I hope they still have the open one, like the... At hindi rin kami nagtagal dito. Unfortunately, kailangan namin magkaroon ng appointment para sa passport. Nag-book na lang ako online for the appointment. So, babalik kami dito sa katapusan ng buwan. At dahil weekend na rin, dinala namin ang dalawang bata sa CJ's Play Corner. Ito ay ang malapit na palaruan sa amin. At dahil sobrang init na rin, swak na swak ito para sa mga bata dahil isa itong indoor playground. Jump higher, Zed. Jump. Higher. Like this. Up, down. Mom is here. It's kind of fade. Ready, set, go, go. It's okay. It's okay. Wow, that's very nice. His face is so scared. Wow. Zyko's creation. Swing. 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 Say hi. Say hi. Swing. Wow. Good Jacko. Good job, boy. Good job, Jacko. Wow. Go, Macquarie, jump. Jump. Go, boy. Jump. Jump. Hello guys! Happy Monday! So, wala tayong medyo ganap ngayon, pero it's already 1:55. Kanina, slow mornings lang tayo. And then, linas ng bahay, nagpakain sa dalawang bata. Lunchtime na kasi late din yung aming breakfast. So, kumakain sila ngayon ng lunch. So, kanina, dilig na ako ng halaman. And then, gusto ko na pakita sa inyo kasi gumawa ko ng torta. Talong! So, yan yung nabili pa namin sa Asian store last time. And then, ito yung nagsayang ako ng rice kahapon. And then, yung leftover namin sa barbecue. So, yan. Yan yung ating lunch for today. So, mamaya pala, magkakaroon tayo ng critic or itry natin yung mga Dubai chocolate na nabili ko this past 2 days. So, meron akong 3 klaseng i-share sa inyo. Try ko na yung una and then yung pangalawa, pero yung 3 is binilan ako ni Claude nung nasa gas station siya. Nakita niya yung Dubai chocolate. So, alam niya na mahilig ako sa Dubai chocolate kaya binili niya yun. So, hindi ko siya sinabihan pero binilyan niya lang ako. So, nakakatuwa. Nakaka-touch na inaalala tayo ng ating husband. So,
So, ipapakita ko yan mamaya sa inyo. And then, i-review ko or ulit yung dalawang na-try ko. Kasi, hindi ko pa siya nasabi. So, yun guys. So, yan is babalagtarin ko muna yung torta pero hindi pa siya totally sa kabila. So, yan. So, yun guys. Zed, go say hi. Zed. Hello mga ka-howdy! So last time, sinabi ko sa inyo na magre-review tayo ng Dubai Chocolate. Nandito kami ngayon sa itaas. Naglalaro yung mga bata. So I decided na inyo ko yung itong chocolate para hindi na kayo bumili kapag hindi masarap. So, eto yung una kong nabili. Pero nakabili na ako sa isang Mediterranean restaurant. Yung isang maliit na ganito, almost $10. And then, masarap siya. So, sabi ko, maghahanap ako ng iba pang Dubai chocolate. Pero ito yung nakita ko sa Amazon. Maganda yung reviews niya. Pero unfortunately, hindi siya masarap. At saka mahal pa. So, it's sa ganitong box. $19. So, nabuksan ko na siya. Ito yung laman niya. Hindi ko siya maubos-ubos kasi hindi ko nagustuhan yung lasa. Ito yung loob. Wait. Ito yung loob niya, guys. Sobrang dry ng katafi. At yeah, yan. Hindi ko siya maubos-ubos. And maganda yung review niya sa Amazon. Feeling ko mga spam lang yun. Yan. Yung kanyang pangalan is Original Dubai Chocolate Katafi Pistachio. Nalimutan ko yung kung saang anong company ang nagbumibenta. Pero ito yun guys. Kapag nakita niyo ito, wag niyo nang bilhin kasi hindi siya masarap. Sobrang dry. At mahal pa. Wala siyang pistachio. Ano lang. At saka yung chocolate niya is very parang low quality. So, dito, out of 5 stars, siguro mga 1. Yan, kasi yung mahal pa at saka hindi siya masarap. And then, yung next, ito naman, nung napunta kami ng Walmart, nakita ko ito sa front. Nung pumunta kami doon, hindi ko siya napansin. Nakita ko na lang siya nung paalis na kami. Nakatapos na ako mag-check out sa mga napamili namin. Pero, sabi ko, yan. Since, diba, ang Lind is a popular brand, at saka masarap din siya. So, sinubukan ko na. So, eto na guys. Nakain ko na siya. So, ipapakita ko sa inyo. Nakain ko na yung 3. Pero sa loob niya, para siyang maliliit na squares. So, kapag, nag-crave lang kayo ng matamis. So, masarap siya guys. Pero yung feeling niya sa loob, manipis. Kumpara sa ibang Dubai chocolate na thin. Hi! Kumpara sa iba na thick. Ito, thin lang. Pero, kapag nag-crave kayo, maganda na. So, this one at Walmart is mahal din siya guys. $14. Pero, mas mahal ito. Ito, 19. Ito, 14. So, pero binili ko lang siya para matest ko. Masubukan ko. And okay na try mo isa, 'di ba? So ito yung sa loob niya. So ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan. So, 'di ba, masarap yung Lind na chocolate. So milk chocolate siya at meron siyang katafi, meron din siyang katafi. Yung katafi niya medyo salty. At saka yung pistachio na filling.
So, $14. Compare sa dito, siya ay magiging 3.5. Yan. So, mas masarap siya kumpara dito. Kasi ito, sobrang dry. Ito, nagme-melt yung chocolate. So, kapag nag-crave kayo ng Dubai chocolate, na mas malapit sa lasa, ito yung bilhin nyo siya sa Walmart. Pero mahal din. So, okay nang once. Ito naman, is binigay to ni Hubby sa akin. Nung pumunta siya sa gas station, nakita niya itong Dubai chocolate. So, sabi niya, this is $10. So, maganda na guys, kumpara sa tatong ito. Yan. Ito sa Amazon, sa Walmart, at ito naman sa gas station, is only $10. So, sana sulit siya. Kaya, kapag magka-crave tayo, ito na lang yung bibili natin. At, in fairness, mas thicker kumpara sa Lindt. So, buksan na natin. Hopefully, masarap. So, ito binibase ko lang sa nabili kong Dubai chocolate sa Mediterranean. Kasi homemade yun. Okay. So, ito siya guys. Ooh! Ito yung naman niya. Yung chocolate niya, it reminds me of the chocolate na binibigay nung aunt ko before kasi nagtatrabaho siya sa Abu Dhabi. So, ito yung lasa niya. You wanna try? Masarap yung chocolate niya. And then, yung sa filling niya, parang kinumbay na yung pistachio at yung katafi. Masarap din siya, guys. Yeah, masarap yung chocolate niya. Overall, para siyang nutty flavor. This one is taste like hindi pa ako nakapag-try ng talagang authentic. Yung pinaka-authentic na na-try ko yung sa restaurant, sa Galilee restaurant, kasi parang mga Lebanese yung may-ari ng restaurant na yun. I think this one is yung mas authentic. At mura siya. So, $10. So, this one is better kumpara dito na in-order ko pa sa Amazon. Yes. So, this one is 3.5. 1. At eto naman, masarap siya guys. Hindi siya nakakasawang kainin. So, I will give this as 3.8. This vlog is to help you guys out. Kung para kapag gusto ring tikman yung Dubai chocolate, ito worth it ba sa Amazon? No. No. So, wag nyo itong i-try guys. Kasi sobrang mahal siya, $19 at saka hindi siya masarap. Ito, I guess this is the most accessible sa atin sa Walmart. Mahal siya. Okay na bilhin mo once. Pero yan. Mas lasang chocolate siya. More on the Lindt na actual Lindt chocolate. And then, meron din siyang katafi inside. So, ito yung okay din to guys, yung Lindt. Pero kapag nasa gas station kayo, may ibang gas station na merong ganito guys. Ito yung maganda kasi mura na at saka masarap pa. Yan guys. We're going on the swing. You like it? Yeah.
got some. Dinamihan ko ng sabaw para masarap. Magata. Yes. Magata yung ating laing. Para kapag i-reheat na natin, marami pa rin gata. So, yes. Kasi ina-absorb ng laing yung soup. Thank you, babe.